Tandaan ninyo mga Pilipino, kanang ayuda, inyo yan. Diyos ko po, walang tao dito sa Pilipinas o milyonaryo man o bilyonaryo na magbigay ng pera baski 1 peso sa inyo. Walang taong magagawa ng laro lang yung mga mayaman. Yung ibigay ninyo ng pera, kunin ninyo, kay pera ninyo yan. Hindi gago itong nag-imprinta yan sila ng pera, ipamigay. No, it's your money. Ninanakaw nila yan. Mapag-usapan nga minsan itong style ng gobyerno. If they want something outside of hindi madala ng o kulang o hindi madala ng Congress o kulang yung flow ng sentiments, yung tawag nila ng popular will ng tao, ang nangyayari most of the time, ang ginagamit na is not convincing people on the merit. Itong may problema sa ating bayan. O we try to solve it, hindi na by mga representative natin sa Congress. Shortcut na yan. Ginagamit nila pera. Ayuda. Pinaparaan sa ayuda. Remember, tandaan ninyo mga Pilipino, kanang ayuda, inyo yan. Diyos ko po, walang tao dito sa Pilipinas o milyonaryo man o bilyonaryo na magbigay ng pera baski 1 peso sa inyo. Walang taong magagawa ng laro lang yung mga mayaman. Yang binibigay ng mga politiko, milyonaryo man o mahirap, hindi nila pera yan. Pera ninyo. Kaya kung may problema ang bayan, tapos ang issue na sa harap ninyo, you are made to choose in either referendum or plebiscite, maawa naman kayo sa anak ninyo, future generation. Isipin ninyo yung problema. Yung ibigay ninyo ng pera, kunin ninyo, kay pera ninyo yan. Hindi gago itong nag-imprinta yan sila ng pera, ipamigay. No, it's your money. Ninanakaw nila yan. Yung iba. Yung iba naman, kagaya ng Kongreso ngayon, parang nauubos talaga ang pera ng Pilipinas. Parang tubig gastos nila. Uncontrolled use of money. Basta halos imprinta na lang baski wala na value. Ano kasi natin, ang peso is ang valuation niyan is gaano kalaki ang negosyo mo. Kung kaya ng negosyo mo sa store, yung pera mo na papel, piso, 5 pesos or something. Kung dito ka sa mataas, 10 pesos, 50, 100. Kung dito ka naman sa taas, tag 1,000. Ganun yan. Ganun ang ekonomiya. Kung nandito ang ekonomiya natin, yan lang may ibigay natin. Kasi kung paski na bigyan kayo ng sobra-sobrang pera, yung pera mabibili ninyo, mauubos yan. Kung ganun kakapal, kasi ganun kamahal, yung binibili mo, ganun tamang-tama lang sa bibili mo. Kasi nagkataas yung presyo eh. Yung wag ninyo sabihin na pera na kalamang, hindi, tabla yan, ganun palagi yan. Hindi pwede yung karne norte, bababa lang, tapos sa taas yung pera mo na mabibili. Ang karne norte, habol yan pati sardinas. Ganun ang laro dyan. Kaya kunin mo yung pera, gastusin ninyo, huwag kayong mahiya, huwag kayong tawag na mag-guilty. Hindi karapat-dapat, pera ninyo yan. Walang tao dito sa Pilipinas na nagbibigay ng pera sa Pilipinas. Pera,
ayuda. Huwag ninyong huwag kayong magkaroon utang na loob. Pera ninyo yan. Nilalaro lang tayo. Tanggapin ninyo yan, pera ninyo. Sabihin ninyo, dagdagan pa ninyo. Kasi yung pagod namin pagka-Pilipino, kulang ito. Ika'y nagtatrabaho, laborer ka, nagkukontribute ka sa economy yun ng Davao. Mga building, someday yung ginamasa mo ng simento, maging building yan. You improve the economy kasi yung mga building yan may mga kwarto-kwarto. So marami magpasok ng kailangan ng mga kwarto-kwarto, negosyo. Tayo sila ng mga building ito, kailangan nila ng mga... Ganun ang ano niyan. Ibig sabihin, walang libre dito sa buhay na ito. Pinaghirapan mo yan. Inyo yan. Tanggapin ninyo, inyo yan. Huwag kayong magpasalamat. Yan ang mensahe ko para sa Pilipino. Sa mga kaigsunan akong Pilipino, mga kapatid ko, sa lahat na, sa buong bayan ng Pilipinas, Pasko ngayon, somehow, as your former president and a leader of the community, I have to give my yearly madungog marinig man lang ninyo yung ano ko sa what's in my heart. Ang ano ko lang is na sana maawa ang Diyos at yung ekonomiya natin ay hindi bababa, medyo umaakyat, for us to have the opportunity for lahat na gainful employment for everybody and enough money circulation to help others to maintain a little enterprise or business and makahanap buhay yung mga sariling kanilang mga negosyo at maliit na whatever is there. Basta something that is gainfully employed para makatulong sa buhay. So in the spirit of Christmas, I am giving this message with the hope that everybody is comfortable now, at least a little bit. Mas improvements of yesterday. At sana magpatuloy ang law and order na ngayon. Hindi masyado magulo ang bayan natin.